Isa ang mga ospital sa palagi nating pinupuntahan. Pero papaano kung dito mo talaga naramdaman at nasaksihan ang mga nakakapangilabot na tagpo? Dito sa lugar na ito, hindi ko malilimutan. Samahan niyo ako sa 2 episode ng buong video. Kaya pala nakit. Sa tuwing bumabalik ako ng Davao City ay madalas ito yung aking nakasanayan na ginagawa. Ang pag-strolling ng gabi kasama ang aking BFF at ang aming nirentahan na tricycle. Sa pagitan ng alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ay nirerentahan namin ng motor. Pero ikikwento ko sa inyo ang hindi ko malilimutan na karanasan. Unang karanasan ko sa pag night strolling o naging haunted strolling na nga ang nangyari. Kasi dito po kasama ko siya si BFF, nag-strolling kami. Pakita mo yung ganong ano. Yan. Ganyan yung gamit naming motor noon. So dito po nangyari yun. At least 11:30 ba? O 12. Mga 12 din yun. So 12 na rin po ng madaling araw nung mga master. Dito po sa part na tinutungtungan ko, dito namin nakitang nakatayo yung babaeng matanda. At ang weird pa, yung itsura niya, kalagitnaan yung tumatakbo yung motor. Nakita ko talaga na dalawa tayo nakakita, tatlo. Yung driver nakita rin. Si Vince. Oo, si Vince. Ngayon guys, yun yung hindi ko makakalimutan na ang tingin niya medyo nakangiti yung tingin niya eh. 'Di ba? Tapos meron siyang hawak na aso. Yung aso. Kaya lang, bakit mo ilalabas yung aso ng gabi? Oo, katamatay yung aso. Pero ang weird kasi nun kasi hindi siya nakatingin. Hindi siya talaga tumitingin. Tapos yung buhok niya parang pag gano'n yun. Tapos parang hindi siya gumagalaw. Oo, hindi siya gumagalaw guys. Yung buhok niya naka-steady lang na ganun. Tapos ang suot niyang tanda ko puti eh. Puti ba? Parang nakaputi yung matanda. Ito matanda na. Tanda ko puti. Oh, matanda. Tapos ang suot niya yung puti na parang may collar dito na naka long sleeve. Yun, tataas ang balahibo ko. Naka long sleeve na puti yung matanda. Ang tanda ko talaga. Ngayon, ang weird lang sa kanya, yung mata niya is malaki yung itim ng mata niya, guys. Tapos sabi ko kay Vince, balikan natin, di ba? Ngayon hindi na tayo nakabalik kasi natakot na siya. Tapos si Vince. Pero nakita mo rin talaga yun. Oo. Bakit naman hindi? Talaga. Na First time. sinishare po ng aking kaibigan na BFF yung nangyari po talaga ngayong gabi. Ngayon lang po. Umaga na eh. Pag doon di ba ako nga nauna, di ba? Oo. Kasi na-curious ako, sabi, uwi na tayo sa nalibas ko. Hindi, natin yung aso, dito lang sabi ko, di ba? Kasi nag-curious talaga ako, bakit pusa din naging aso? Oo. Tapos sabi ko, wala naman ako naramdaman na may takot ngayon. Yun na. Parang inisip siguro nun na parang hinamon mo siya siguro. Siguro. Wala naman ako naramdaman na Pero wala takot. sa intensyon mo manghamon. Wala. Kasi parang akong tinulak din. Tapos, yun na, nasa likod siya. Babae siya. Nakita mo siya sa likod mo talaga? Hindi ko nakakita ko. Sa likod siya, babae siya, BFF. Hindi pa naman siya makikita kung nasa Hindi likod ko na alam eh. Nagtaka ka din. Oo, Hindi ka lumilingon. Hindi ako lumilingon. Pero nakita mo siya. Nakita ko babae sa likod. Nakaputi siya din. Yun na, parang papasok talaga siya, BFF. Doon nag-pray talaga ako. Tapos sabi ko, tara. Doon na. Kaya Yung pala sabi ko na, alis na tayo tas sa kanok. Andun pa siya. Kaya pala nasa puntod, nakatayo lang. Andun pa siya. Papasok Kaya pala talaga nasa siya. puntod ng mga Muslim kami, guys. Gusto niya nang umuwi. Medyo nairita nga ako kanina. Sabi ko, tapusin muna natin to. Nandiyan pa ibang video. Andun pa siya talaga, BFF. Nung sabi ko, tara Hindi na. siya umaalis. Hindi, galit na ako, di ba? Tara na, tara. Sabi ko, andun pa siya. Nasa likod ko pa. Pilit niya pumapasok. Nag-pray talaga ako. Nag-pray. Kaya pala nakita. So guys, ito kikwento ko lang saglit. Sige, BFF doon ka na. Hindi mo lang nagpasalamat. Sorry BFF, thank you pala. Thank you BFF, sorry. Pinaalis na kasi natatakot ako kasi baka may dumaan ba na na motor or sasakyan. Na-stress ako guys kasi naalala ko yung mukha ng matandang babae na nakatayo dito sa part na to. Ngayon nalampasan niya namin, gusto namin balikan. Natakot nga yung driver. So yun lang guys.
mag-ingat kayong palagi kasi talagang creepy, napakadelikado ng panahon ngayon. Tapos guys, sana samahan niyo buong video dahil patapos na rin. Diretso na tayo dun sa kung saan yung may malaking cruise daw na umano, pinagtatapunan daw ng mga sinasalvage or pinapatay dito po sa Davao mga masters. Pero hindi po namin sasabihin yung lugar kung saan dito, pero dito po sa Davao. So guys, ito yung isa sa tinatawag nilang 12 station dito po sa Davao. So malapit po itong sa overlooking po sa Davao. Hindi ko na babanggitin yung mismong eksaktong lugar dito. Ngayon, may mga kwento dito na dati nung panahon pa raw ng kasagsagan ng so meron daw ditong part na parang pinapatay yung ibang tao na gumagawa daw po ng kalokohan at dito raw po itinatapon. Malapit po dito sa mga cruise na ito. Kung makikita nyo yung daan, as in dito lang sa part na to, dito daw mismo itinatapon yung maraming buhay nila. Wala na silang buhay and then dito sila inahagis. May possible na maraming mga bungo dyan. Wala na. Bakit po? Tagal. Ha? Tagal. Sa tagal na. Anong year ba nangyari yun? Mga 90s. 90s. Tara guys. So, bakit daw pinalagyan ng cruise dito, sir? Para saan daw to? Iwan to. Yun nga guys makikita mo bakit nilagyan ng mga cruise dyan? So, ito po nagtatanong lang po ako, wala naman po akong intensyong masama. Nasa gilid lang po siya ng kalsada, pakita mo yung highway. Yan. So, wala naman po mga simbahan dito, pero, at saka sementeryo, bakit po meron ditong inilagay sila na 3 cruise pa sila, Parang lumalabas, 2 tulisan. Parang may meaning guys hindi nyo ba naisip? Kunyari, dito si Jesus Christ sa gitna. Tapos yung dalawang yan, nandiyan yung 2 tulisan, isang magnanakaw, di ba? Sa Bible. Yung isang magnanakaw, yung isang kriminal yata, kasama dito. Pero yung isa, parang, basta may something dun sa verse sa Bible ngayon. Dito guys, kung aakyat tayo dito, dito mismo, Bangin yan. itong buong bangin na to. Tara, lapit ka. Kasi kung titignan mo guys, ang bangin talaga yan hanggang ilalim. Walang bahay sa ilalim yan? Wala. Bangin na talaga yan. Gaano karami daw yung itinapon dyan? Hindi ko maglaan. Parang marami sa siguro. Yung mga yung mga nang rape or mga pumapatay, gano'n, pinapatay din. Hindi na sila binibigyan ng chance, kumbaga. Diretso dito na tinatapon. Pero wala namang kwentong kababalagan dito sa lugar na to. Kadalasan lang may mga aksidente dito. Yung mga nagbabanggaan. May mga nagbabanggaan. Pero maliwanag naman yung daan. Kahit maliwanag yung daan Kasi sa baba. Tapos blind spot yung doon sa dulo. Yung iba, mabilis tumakbo. Yung mga sasakyan. Sige, tara. So yun guys, pakita mo sa video. Yung parang bangin. I-wide mo siya. Para mas malaki yung sakop. I-wide mo. Wide. Yan. A few moments later. Mong karanasan, meron ka ritong nararamdaman na kakaiba? O mga naririnig? Tagal ko na dito. Mm-mm. Wala akong nararamdaman dito. Natutulog ako. Sige po. Saan po yung morgue dyan? Nandun sa baba. Unahin ko po muna yung morgue para po mabilis. Saan po pwede dumaan dito? Yung
pwede. Kasi gano'n, pag ang namin kasi yung aso niya sa kabila. Papuntang morgue. Ay, ayun pa lang sir. Sir, ito po di ba? Oo. Yan. Ito po. Sabay kami ito ba yung daanan niya. Abandonado na po ito for 30 years, tama, no? O may 40 na? 30 years po, no? Tapos ang dahilan daw, ito ay hindi na raw po kinaya ng budget. Dahil parang hindi po umiikot yung business eh, parang ganon, di ba? Kumbaga lugi. Pero ito hindi nito kay Baltao. Kaya hindi nito may nakabili na nito. May nakabili na po. Bagong bili ko. Kaya ang mga pumupunta dito, pinagbabawalan na namin kami. Kami na nilalapat na magbawal ng mga pumupunta dito. Opo, opo. Kumbaga restricted area na siya. Pag naayos ko, gagawin itong school. Kahit hintay mo lang ako dito, sir. Okay, lang ako Kaya dito. may pumaba na kung dito bababa, may pintuan dito. Pababa. Pupunta doon. Dito mismo sa daanan na ito papasok doon sa pinakamorgue niya sa ilalim ay may nakakapangilabot na kwento. Ang sabi nga nila, meron daw ditong nakita silang pangkaraniwang bata na naka-uniform at ito ay pumasok daw mismo sa may pinakabutas, yung pinakailalim. At doon na sila natakot dahil parang pangkaraniwang tao lang daw na nakita nila ito. Pero bigla itong nawala at pumasok nga sa pinakabutas ng morgue. Bukod sa mga nag-iiyakang sanggol, yun ang kanilang nakita. Sa nalalabi pa nating mga minuto sa pag-iikot, samahan nyo ko sa buong video dahil napakarami palang kababalaghan o itinuring ng punong-puno ng kababalaghan o haunted ang lugar na ito o ang ospital na ito ng Kalapandayan dito po sa Subic. Isa ito sa talagang maraming gustong pumuntang mga ghost hunters, pero mapalad tayo na pinayagan tayo na mag-ikot sa bawat sulok, sa bawat paligid ng abandonadong ospital. Ikaw sa ngayon, sir, wala ka pa namang nararamdaman ng kakaiba. Ay, wala. Wala naman. Hanggang ilang floor po ito, sir? Hanggang third floor po? Yan, bakit yan? Sumama ko, sir? O dito ka lang? Hindi po ba kayo matatakotin? Ay, talagang nasayang, no? Ano naman meron dito? Ito yung emergency room. Ayon nga din sa kwento ng caretaker dito nung 1980 pa na nagbabantay magpahanggang ngayon ay more than 30 years na nga ang ospital na ito na abandonado na dahil nga hindi na itinuloy ang proyektong ito dahil sa sinasabing pagkalugi ng may-ari ay pinamahayan daw ito ng sarit-saring mga kaluluwa o mga hindi nakikita na nagpaparandam umano sa loob at labas ng ospital na ito. At madalas nga daw na nagkikwento ang malapit na mga taong umuupa o mga nakatira dito ay ang sabi nila ay nagkakaroon daw sila ng kakaibang pakiramdam, lalo na yung ibang pumasok daw dito ay madalas kinakalabit sila o tinatapik. Ito. Ang laki ng ospital na ito. So ito raw may sukat na 1,500 meters mga master na higit. Buti sa naman tayo ng isang tao. Okay. Kayo po yung pinaka-happy sir ng Kalapandayan sa barangay. Asan yung daanan? Yun, daming paniki. Akyatin natin pinakataas mga master.
Nabulabog yung mga paniki. Hanggang ilang floor daw po ito? So mga master, ito ay na-dokumentaryo na rin ni Maris Umali sa Eyewitness o nung isang taon ang nakakaraan. At makikita nyo dyan na nagsuot pa siya ng mga pangontra. Pero naroon din yung aking curiosity for the unknown. So isa ito sa mga reasons kung bakit susubukan kong pasukin ngayong gabi itong abandonadong ospital na ito. At sa nakikita nyo, ang dami ko ng mga sacramentals for protection. Dahil nga talagang delikado itong lugar na ito. Pinamahaya na di umano ng mga ligaw na kaluluwa sinasabi nila. Pero tayo syempre mga master, mas katakutan natin yung buhay kaysa sa patay. Tapos sir, dito, saan yung part na nagpa-firing sila dito? Saan kabila po? Doon sa taas, kabila pa. Sa pinakataas. So mga master, hindi na po natin maiikot bawat kwarto kasi ganun din naman po eh. Ba't ang dami pong ganyan sir? Nagbandal ano? Nagbandalismo na. Nung nandito kami, hindi ko napansin ang para bang kamay na maliit na ito, parang kamay ng bata na parang nag-aaya sa loob. Nakakapangilabot talaga ito guys. Ginawanda ng ano dito sa ilalim, escalator. Ay hindi. May mga napupunta rin dito talaga. So, yung panghuli, tapusin na natin to kasi pinangako natin na 15 minutes lang mga master, bawal tayong magtagal. Grabe. Huli ko rin napansin ang parang puti na ito na nasa labas o nakadikit sa may mismong balete. Pero kung titignan mo naman, na wala namang bakod doon. Hindi ko alam kung ano yan dahil wala din naman talaga siyang totaling figura. Pero kulay puti lang siya na parang nagtatago. So tara na, nice. Doon na tayo sa sa kabilang panig ng ospital. Ospital, ano din yung sakop din ng ospital yun sir, no? Ano na po iyon? Sige, sige. Ano na yun, bundok? Parang bundok, sir. Sayang, oh. Mga master, ito raw pag naayos, gagawin daw tong ospital. Gagawing school. Ito yung pinakahuling bahagi ng ospital mga master. Dito mainit, medyo mainit yung pakiramdam. Parang kulob. Wala akong masyadong naramdaman dito sa ospital na ito. Saan yung pina-firing dito, sir? Doon po sa kabilang ba? Mamaya, dadaan na. Yung dadaanan natin, oo. Ang dami ng balit. Ay! Mga master kung tutuusin,
Ako lang yung magugulatin. Buti pa si sir, hindi matatakotin eh. Ikaw sir, wala ka pa naman na-experience na ano, na kababalagan sa buhay mo? Ay, wala. Wala naman. Wait lang to. Gustuhin ko mang pasukin ang bawat kwarto dahil pakiramdam ko maraming gustong mag-aya o gustong i-welcome ako sa loob. Pero sa bawat madilim na sulok nito ay nagpasya na kaming na bumaba na dahil limitado lang ang aming oras. Totoo man o hindi ang mga nagpaparamdam dito, ipinapakita lang ng realidad na hindi lang talaga tayo ang namumuhay sa mundo dahil mayroon ding mga mapagpanggap upang iligaw ang tao sa katotohanan at maniwala sa mga kasinungalingan.